yung batang ito, newborn ha, nilagay siya sa eco bag, tinali, tapos tinapon sa basurahan. Like when you say, diba, imagine anong thought process ng taong gumawa nito. so ano yun? Binenta sila ng mga magulang nila? May mga cases na sa Facebook, ipopost. As in, parang nagbebenta ka ng bag sa Facebook? Ano to? Kunyari ako yung parent, binibisita ba muna nila yung facility tapos namimili sila ng bata? Hindi po ganun. Kasi kala siguro ng mga tao pupunta tapos mga, Parang ano pet to? shop. Oo. Hindi po ganun. Ay, ang cute nito! Parang ano sila, parang meteorite. Kung sino yung nag-rescue sa kanya, pwede siyang magbigay ng pangalan sa bata. And yung kanyang last name, yun yung place kung saan siya natagpuan. Junjun, tas natagpuan siya sa Taytay. Junjun Taytay. Yun yung nakalagay sa birth certificate nila. Parang naiwan sa kanya yung ginagawa sa kanya ng parent niya. Paano siya makaka-move on if everyday natitingin siya sa mirror, makikita niya pa rin yung scars made by abuser niya. Yung pag-a-adopt, last option dapat po yan. Kunwari, yung mother, nalagay na sa orphanage yung bata. Hindi alam ng relative na may anak pala to. Ginagalingan namin sa trabaho, all out kami. Mamahalin mo yung bata, papakainin mo, papaliguan mo, tapos ma-adapt na siya, di ba? Mag-goodbye ka na, heartbreak na naman yun. After that, may bata na naman na darating. So, para siyang cycle na kahit nagalingan mo sa work, hindi siya matatapos. Kasi meron at merong mga abuser sa labas na gagawin nila yung same story na nangyari sa mga bata. Think, talk, tea. Hello, titos and titas, and our solid kachaas from all around the Philippines and all over the world. Thank you so much for being part of our community. And as we always say, even though mukhang mahaba ang aming episodes, we encourage you to use our videos as your background audio while you're doing other things tulad ng habang kayo'y gumagawa ng gawaing bahay, habang nasa biyahe, bago matulog, habang kumakain, habang naliligo while you're in school or you're at work. Please enjoy our videos. And of course, we encourage you to also binge watch our previous episodes at abangan ang aming mga future episodes. And today, get ready to be inspired, informed, and entertained. Mabuhay! Hello everyone! Welcome to another episode of Think Talk Tea. I am your host, Corinne Kim. Thank you so much for joining us in yet another pasabog na episode. And as you may have seen in our highlights at the start, very timely na naman, significant, at talagang kailangan mapag-usapan ng topic natin ngayong araw. At hindi ko napapatagalin pa, today we are joined by a caregiver with 5 years of experience sa isang orphanage ng Vision Help International. Let's all welcome Mea, surname? Espiritu po. Yes! Hello po. Good morning po. Good afternoon. Dito, Mea. Again, good morning, good afternoon, and good evening po sa ating mga katsaa na nakikinig at nanonood dito sa Think Talk Tea. At salamat po, Ma'am Kring and Ma'am Andrea po for welcoming me here. Yes, actually, alam mo talagang viewer si Mea ng Think Talk Tea kasi alam niya yung atake ng pagbabate sa ating mga katsaa. And once again, Mea was the one that reached out to us because she wanted to share her journey as a caregiver ng isang bahay ampunan. It's gonna be the first time na pag-uusapan natin ng buhay sa loob ng bahay ni Kuya. Charot. Hindi. Bahay ampunan. Ayan. So, bago tanungin kung paano ko nakapasok, kung paano ganyan-ganyan. I guess ang tanong ko would be, gaano kahirap, but at the same time, kasaya, magtrabaho sa isang bahay ampunan? At the same time, gaano kahirap? Hindi gaano kahirap. What is it like living inside as a caregiver and also as yung mga bata sa loob ng bahay ampunan? So, first question muna tayo. Gaano kahirap at saya ang trabaho mo? Sa akin po, yung mahirap talaga physically kasi kailangan mong magpaligo ng bata, yung ganun, mag-alaga, ganun po. And yun, yung mga una kong buwan doon po sa pagki-caregiving, talagang
everyday heartbreaking kasi nakikita mo yung mga bata na yun nga wala silang parent, wala silang magulang at their young age. Parang hindi ko ma-imagine na totoo pala talaga yung bahay ampunan. Totoo pala talaga na may mga bata na walang magulang. Ganun. Hindi ko ma-imagine kasi Ma'am Kring, ano po, yung aking mga Harap ka sa akin yan. Yan. yes, Yung mic. Yan. Perfect. Diba? Wala talaga pong edit kami dito. Pag-ayos ng mic kasama sa inyong napapanood. Yes, Mia. Ayun po, kasi Ma'am Kim, yung aking mga magulang ay very responsible parent, very loving, very selfless po sila, ganyan, responsible. Kaya hindi ko ma-imagine na may mga talaga pala, may mga irresponsible parent na yung mga cases ng bata namin unimaginable. So, mahirap siya in a way na malaman kung ano yung story ng mga bata. Tapos aalagaan mo yung mga bata na sobrang different yung kanilang, different yung cases, different yung age, different yung gender, yung kanilang status. Meron kaming very aggressive na mga bata siguro dahil sa mga experience nila ganyan. So mahirap pero fulfilling in a way na kung ano yung hindi nila nakuha na love ng parent, and yun, nabibigay namin. Ayun. Pero kahit kasi sabihin mo nabibigay nyo, iba pa rin talaga pag magulang mo naman. Totoo po. Aminado naman din po ako dun. Na hindi kami magiging enough talaga. Pero as much as possible, hanggat kaya namin kung ano yung pangangailangan nila. And yung most important dun, we show up. Yeah. In the times of na sila ay meron silang may masakit sa kanila, nandiyan kami. Kapag yung first step nila, kasi newborn babies, ina-accept po namin yun eh. Grabe yung newborn. Opo. Yung Later first on, word nila. we're gonna be talking about yung mga cases, some of the cases that you know of dun sa ampunan ninyo. Ayun po, yung we show up every day for them eh. Yung in their highs and lows, nandun po kami. Yeah. Ayun po. So I guess like going back before tayo pag-usapan yung buhay sa loob talaga ng bahay ng ampunan. Paano ka nakapasok dito sa trabahong ito? Ano yung background mo? Syempre caregiver ka, so some people might assume, siguro may background siya sa ano man tawag nito? Social work. 'Di ba? I guess, or baka caregiving yung tinapos mo, or baka ano ba yung mga pwedeng nursing, mga ganyan, Okay. or education, yung pang primary education. Ano ba ang background mo? Ang background ko po, nung ako po ay college, ako po ay nag-take ng Bachelor of Arts in Mass Communication. Major in journalism. Mahusay siyang magsalita, guys. sobrang layo. Napunta sa pag-aalaga ng bata. Tapos po, nung graduate, ayun, nakakuha naman po ako ng work na related sa sa journalism. So isa po akong office assistant, nagiging rin po feature writer and PJ, and nagpasa photojournalist. Photojournalist. Yan po. Tapos nagpasa din po, nagko-comics din po ako, nagdo-drawing din po ako. Batang art angel. Mga dyan, shout out pag alam niyo yung art angel. Let us know the comment section. Oo. Sabi nga nila, kung kaya nating isipin, kaya nating gawin. Sino host niyan? Si PR Kanghel po. Si PR Kanghel. Oo Hindi ba po. sila Tapos yan? Sir Tony Pet. Yes, Tony Yan. Pet. Oo, Tandem tama, po sila. Tama, oo. And going back, after graduation, nakapasok po ako sa isang community-based newspaper sa Antipolo. Yan, hello po kay Ma'am Cynthia sa When you say community-based, anong pangalan at anong ibig sabihin ng community-based? Antipolo Star po siya. So, nagsi-circulate po sa Antipolo. Ganun po. Tapos po, after working there for 1 year and 2 months, parang hindi fulfilling para sa akin yung career na iyon. And that time, Ma'am Kring, dun ko rin napanood yung movie ni General Luna. Tapos sabi ni Maylin Dizon po doon, wala na tayong panahon para sa mga bagay na hindi natin kayang panindigan. So natamaan ako doon kasi hindi na ako masaya dito, hindi ko na to kayang panindigan, hindi ko nakikita yung sarili ko na gagawin pa siya in a long run. So we should ended up na ganun. Nag-resign po ako.
without plan A or plan B. Yung kaibigan ko naman po na classmate ko din, after ko pong mag-resign, sabi niya, why not apply po ako dun sa pinapasukan niyang trabaho, which is sa isang private school po. Ayan. Tapos ano daw po sila, hiring daw po sila ng assistant teacher sa preschool department. Tapos may note pa siya doon na nakikita daw niya ako na nag-work surrounded by kids, ganun daw. So nag-apply naman po ako. And Ma'am Kring, doon ko nahanap yung yung fulfillment na hinahanap ko, and sobrang joyful ko nung nakapasok ako as a assistant teacher sa preschool department. At first, isang buwan sa SPED department po ako. Tapos, Ano po muna yung SPED? special education Yan, po. para sa mga ano natin. Special education, nag-a-assist po. Tapos, pagkatapos ng isang buwan, nilipat po ako sa preschool department. And doon na, Ma'am Kring, sobrang everyday, ang cute ng mga bata. Sobrang, pag nakita ka nila, talagang umiilaw yung mata nila na good morning, Teacher Maya, ganon. And yung mga parents po nila, very appreciative sa mga ginagawa naming mga assistant teacher and teacher, ganon. Tapos po, yun, na-in-love talaga ako sa work na yun, to the point na never po akong umabsent. Yan. Yung ina-assist kong teacher, si Teacher Pat, alam niyo yan. Shout out! Ay, hello, Teacher Pat. Ayun. Tapos merong one time doon, wala ako ng morning kasi masakit talaga yung ulo ko. But then I show up nung afternoon kasi gusto ko talaga yung work na yun. Sabi ko, yun yung sinasabi ni Maylin Dizon na ito yung kaya kong panindigan to. Everyday, kaya kong pumasok. That Masaya makes akong sense. pumasok. Oo. Shout out kay ano yung school mo? Yung school na yun. Okay. Pwede bang sabihin? Pwede naman po siguro. Hello po sa mga naging ka-workmate ko pa sa Golden Faith Academy po. Okay. So yun yung private, preschool. Private school. Private school. Opo. Doon ka nag-work. Yes po. Tapos after that po, nagkaroon ng pandemic. So, isa po ako sa mga manggagawa na nawalan ng trabaho that time. And parang sobrang saya ko na dun sa work ko eh. Parang ito na yun eh. Tapos biglang nagka-pandemic, nasara yung mga establishment po, di ba po? Tapos most of us, walang trabaho, nabalisa. Ako, sobrang ingay ng buhay ko that time kasi sobrang ingay ng mga bata, no? Pero very joyful. But then, nagkaroon ng pandemic, tumahimik ang lahat, nagsarado ang lahat, need ng mag-isolate, ganyan, kailangan ng social distancing, ganyan. Isa din po ako sa mga tao na nabalisa. Talagang hinahanap ko talaga yung mga bata, yung ingay nila, ganyan, yung mga good mornings nila, yung mga thank you nila, ganyan. Tapos, to cut the long story, nung okay na tayo, medyo bumabalik na yung ating economy, open na yung mga establishment, ganyan. Yung nanay ko po, meron po siyang tindahan. Tapos nag-open na din siya ng tindahan that time kasi pwede nang magbukas. Like parang sari-sari? Sari-sari store po. Pwede nang magbukas, pwede nang lumabas, ganyan. Tapos yung nanay ko, wala pa rin po akong work that time. Itong nanay ko, lahat ng mga bumibili naming kapitbahay, sinasabi niya na yung anak ko walang trabaho, ganyan. Chinichika ako. Tapos, nakakatuwa. So, ginagawa niya yun. Baka kasi meron silang alam na work, ganun po, para makahelp ako, ganyan. Hindi yung parang kain lang na kain sa bahay. Wala kayong bag. Maano ulam? Late kayo. Okay. Ang amazing lang, Ma'am Kim, effective siya kasi yung katapat naming bahay, yung kapitbahay namin, yun nagsabi siya na urgently hiring yung pinapasukan ko na orphanage. Tapos yun. Ayun, shout out kay Ate Lani. Tapos yung uniform ko sa kanya, naram ko muna. Ayun po, pumunta naman po ako ayun nga, sinabi ni Ate Lani na hiring sila. Tapos sa bahay ampunan nga. Parang naging interested ulit ako, nabuhayan po ulit ako. Kasi nga, bahay ampunan, syempre, in-expect natin na may bata doon. Sobrang longing ako for presence ng mga bata. So, yun yung iniisip ko without thinking kung
nasaan yung bahay ampunan, magkano yung salary ng bahay ampunan, yung pagiging caregiver, without thinking that, nag-apply ako. And yun, praise the Lord, nakapasok po ako. Ayun, As a caregiver yung, as a caregiver po. yung pinag-applyan mo. Opo. Kahit wala kang background doon, nag-apply ka. Opo. Kasi nga din, urgently hiring sila. Tapos, yung need din po kasi nila that time, kayang magstay in. Yun. Okay. And this was around what year? Mga 2021 or Wow. 2020 or 2021. I think 2021 kasi 2020 hindi pa tayo bukas Ay, okay. And then etong pinasukan mo yung Vision Vision Health there. International Care Foundation. Yes, Vision Health. Ayan. Tell us about Vision Health. I mean, ano sila, anong klaseng organization ito? Ayun. Si Vision Health International Care Foundation po is a non-profit foundation. Ito po ay nag-start nitong 2011. So meron po kaming vision na a true home for every child, and meron naman din kaming mission na to protect and to promote the well-being of children by effective action. So ito po ay ginawa. Ang aming pong boss ay si Sir Karsten Aus, or mas kilala namin sa tawag na Sir John. So si Sir John po ay isang German Christian missionary. And aside from being a missionary, siya din po ay isang paramedic at humanitarian. Na ang most ng kanya pong tinutulungan ay tayo pong mga Pilipino or yung mga kababayan nating mga Pilipino. So ang mga services po na binibigay ni Vision Help sa ating mga kababayan, meron po kaming disaster relief operation, meron din po kaming medical mission, meron din po kaming educational sponsorship program, so meron po kaming scholar from Apayao and from Cebu, meron din po kaming church building sa Cebu, and ayun, ang una naming project or ministry ay sa Tondo, Manila, which is a daycare center. Nagkakaroon din po ng feeding program doon at meron din po doong preschool. And at tawag po doon sa center na iyon ay Mercy Ministry. Ayun. And kung saan naman po ako sa kabilang, isa po siyang residential child care center. Pwede rin pong tawaging bahay ampunan. Yun. Ang tawag po namin sa center na iyon ay Village of Hope. So, doon po tinatanggap at inaalagaan namin yung mga bata na iba't ibang cases. Ang mga cases po nila doon ay neglection, abuse, abandon, foundling, temporary Foundling? shelter. What's foundling? Wait na po. Sige, sorry. Go. Temporary sheltered, ano pa ba? Surrendered. So ano po, as per our social worker, ang abandonment at foundling ay may similarities. Foundling or fondling? Foundling. Parang found, nahanap. 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 Foundling. Okay. Pares po sila ni abandoned, yun, abandoned and foundling na iniwan. Pero pag inabandon na, meron pang, alam pa yung identity ng bata. Pero kapag foundling, walang identity. Hindi alam kung sino nag-iwan ng batang to, ganyan. Anong pangalan ng batang ito, ganyan po. Right. So, yun yung mga cases na tinitake ninyo. Yes po. Okay. I guess we can go na to ano yung buhay talaga dun sa loob. So, you've been working there for the last 5 years? Going 5 6 years na po. Oo, mala-mala, no? Ano yung masasabi mo? Like, I guess what we can say is parang ano ang mga, since na napasadahan mo na, ano yung mga, kumbaga, paano ka nagiging, as a bata, paano ka nakakapasok? Ano yung mga examples ng mga cases? Na-mention mo na yan, may abandon, may founding. I guess we can go to the samples ng mga bata na na-experience mo na. Opo. Kasi parang nakwento mo sa amin, sa producer namin na may naiiwan sa plastic bag. Di ba maraming ganun? Yung mga bata na naiwan sa CR, yung bagong panganak. Kim, sobrang unimaginable yung cases ng mga bata. Biruin mo, bata, walang kalaban-laban, tapos gagawin nila yon. So, isa sa mga hindi ko talaga makakalimutan, Ma'am Kim, ay yung batang ito ay nilagay sa, newborn ha, as in kakakat lang nung pusod. Nilagay siya sa eco bag. Tinali. Tapos tinapon sa
basurahan. Like when you say tinali, parang nilak, yung parang, yung Opo. gano'n, parang grocery. Opo. So, 'di ba, imagine anong thought process ng taong gumawa nito na lalagay mo yung bata sa eco bag, 'di ba? Tapos itatapon sa siya, parang place na madaming madaming damuhan tapos ginagawang basurahan. Yes, Ganon. oo. Ganun po. So, thankfully, na-rescue po yung bata. And nasa amin na po yung bata. Ayun, na siya, Ma'am Kim, masigla na siya. Ganyan. Ilan taon na siya ngayon? 1. So, ibig sabihin, siya, parang, pag napulot yun, nakita. Siyempre ko na naririnig nilang umiiyak. Ako nakita ko, mga katsa natin, may naririnig ako umiiyak dyan sa talahiban. Pupuntahan ko, nakita ko yung bata. Ano yun, parang, syempre, iimbestigahan pa ba ng mga pulis, ganyan-ganyan, bago idala sa inyo? Parang paano? Yung process Oo, kasi, ng pagdala ng bata sa amin. Yeah, from eco bag, paano napunta sa loob ng bahay ampunan? So, yun nga po, for example, si baby ay nasa basurahan pa, i-rescue po siya ng concerned citizen. At ipupunta siguro sa malapit na pwedeng barangay, ganyan. So, from barangay, pwede silang kumontak sa munisipyo, sa LGU, ganon, or DSWD. So, syempre, kung ano muna yung pangangailangan ng bata, ibibigay nila yung medical needs kasi syempre, yung bata nasa eco bag eh. Tapos after that, si LGU or DSWD, sila po ang maghahanap ng facility. Ayun. So sila po yung yung magre-rescue muna. So from rescuing, sila din yung maghahanap ng kung saan pwedeng tumuloy ang bata. So napupunta ang bata sa amin kasi referral siya ng LGUs or DSWD. Then pag kinontak kami, ito naman pong aming executive director and yung may-ari po ng foundation and yung mga social worker, i-discuss po nila if kaya naming i-accommodate yung bata. Ganun. Kasi meron ding mga days na hindi nire-reject nila yung pagpasok ng bata na ibibigay sana sa amin kasi syempre minsan puno na kami, ganun. Hindi naman pwedeng ipilit, di ba? Right. Ganun po. And ma'am, Kim, lang din, parang trivia lang din. Siyempre, may mga nakukuha kaming mga bata na walang identity, di ba? Yes. So, siyempre, mapapatanong ka, anong magiging pangalan ng mga batang to? Ma'am Kim, parang sila, parang meteorite, na kung saan sila bumagsak, ayun yung pangalan nila. For example, na-rescue ang isang bata. Kung sino yung nag-rescue sa kanya, kung wala siyang identity, kung sino ang concerned citizen, pwede siyang magbigay ng pangalan sa bata. And yung kanyang last name, yun yung place kung saan siya natagpuan. For example, Taytay. For example, Junjun, yun yung binigay nung nag-rescue sa kanya. Junjun, tas natagpuan siya sa Taytay. Junjun, Taytay. Ganon. So, ganun din kasi yung meteorite, ma'am. Kapag saan siya bumagsak, nandun din, ayun din yung pangalan ng meteorite. Na para bang bulalakaw yung mga bata. Pero still precious. Of course. Pero, okay, yun yung nakalagay sa birth certificate nila? Junjun Yes Taytay? po. Or Ganun. kunyari, Melissa Novaliches. Yes po. Or kunwari, simbahan. Anong pangalan ng simbahan? Ganun. My God! Ano may pangalan ng simbahan namin? Sige. Kunyari pangalan niya, Christian, pinangalan ng Christian. Santo Niño de Zabarte, parang ganon. Hindi na mahaba. Pwedeng Zabarte na lang yun. Okay, alright. Ganon. Marami pang mga kaso actually, hindi lang naman, I'm sure, may marami siyang gustong i-share Para lang din maintindihan natin yung plight ng mga kabataan. Syempre gusto ko rin malaman, bukod dun sa sample na nakita sa EcoBag, can you also share some of the mga pinanggalingan ng mga batang nare-rescue ninyo? Kumbaga mga rescue or foundling stories. Okay. More foundling stories and also what once na nasa loob na sila ng bahay ampunan, kamusta naman ang buhay nitong mga batang ito? Syempre, may abandonment issues na yan kahit nasa loob pa ng sinapupunan sure ako So, we're gonna be talking about that sa pagbabalik po ng Think Talk Tea. Yes! Andito na naman tayo sa ating alugbati portion. So, marami pong salamat sa lahat ng mga nagko-comment na magpabati sa ating mga videos. Pero before tayo mag-alugbati, syempre magpapasalamat muna tayo sa ating mga sponsors. Ako, personal sponsors ko itong mga to. Mga tumutulong sa atin for our development ng pagkatao. Of course, thank you so much to
They're my sponsors for my skin, beauty, and aesthetics. Wear Your Skin by Lux Care. And of course, shout out to Doc Vin Pantacan and Dr. Ruben Valenza. Of course, we don't wake up like this. Marami po tayong mga prosesong pinagdadaanan para maging glowing and mag-glow up. And of course, thank you also for my hair to Thrima Salon by Miguelize, King of Hair. And of course, for my eyelash extensions and other spa treatments for Quick Nails, Quezon City. And shout out to Lunar Soul PH sa aking mga charms and other mga gamit ko pa sa mga mist and sprays ko po. Yan. And now, ito na, babati na tayo sa ating alugbati. Shout out to Palmela shout out from Palmela or Pamela, Portugal. Pero Portugal po to. Janice Villena, thank you so much sa ating mga kababayan sa buong mundo na nagpapabati sa atin. From Ibaraki, Japan, Dixon Johan J. Lema. From Hong Kong, Janice Aquino and Rachel Mendoza. From Texas, USA, Monica and Ellie Geronimo. And from UAE, Dubai, Capistrano family. Kung gusto niyo rin pumabate, let us know in the comment section your full name and also your location. Kung sa ano po kayo, sa office or mga tindahan, pwede nyo rin po ipa-shoutout ang inyong tindahan, opisina at department. So kung hindi pa namin kayo nabate, wag po kayo mag-alala. Meron pa po tayong alugbati portion sa mga susunod na bodies. Sana po kayo ay nag-enjoy sa aming episode. And if you are, please make sure to like this video, mag-comment po kayo, share this video, and subscribe to our YouTube channel. Yung kwento mo sa amin kanina, very unfortunate event, but at least yung bata maayos na sa ano ninyo. And that's what we call foundling. Yun yung parang nakita pero wala siyang identity. Yes. Hindi alam kung ano yung background niya, sino siya, tas sino yung mother, ganun. Yun po. Pero paano yung abandoned? Anong example ng abandoned? Abandon, for example, Bata sa inyo. bata, nasa ospital, nanganak si mother, tapos nung medyo okay na si mother, umalis. So, kapag umalis si mother, meron pa ring identity yung bata. Alam pa rin yung pangalan niya, gano'n po. Alam kung sino yung mother niya, ganyan. Yun ang example ng abandonment po. So, may mga bata kayong ganon? Wait. meron So, po. ibig pag umalis yung nanay, iniwan na lang yung anak sa ospital? Yes, may ganun pong mga kwento talaga. Parang, ay, CR lang ako Hindi, seryoso ganun ba yun? Parang mag-CR lang siya, tapos hindi na siya babalik? Ganon? Pwede po. Hindi ko rin alam yung reason. Ganun. Okay. Tapos yung hospital lang mag-turn over sa inyo or DSW? Sa DSWD or LGUs, ganun. Every child po talaga ay coming from the LGUs or DSWD. Hindi po kami pwedeng magtumanggap na lang ng kung sino-sinong bata. And yun, Ma'am Kim, never pa akong nakarinig sa ano namin sa center namin na yung nakikita natin na mga drama-drama na iniiwan si baby sa tapat ng bahay ampunan, ganun. Wala pa kami namang ganong experience. Ganun. Pero marami, di ba? Oo, meron. Pero in our center, wala pa naman po. Oo, sa labas ng simbahan, nakabasket. Meron. Pero totoo May yun mga ganun. Oo, Totoo. totoo naman siya. Ano pang mga, naaalala mo mga kwento ng mga batang na kasama Siguro mo? sa abuse naman po. Yes. Yung physical abuse, may bata na dinala sa amin. Ito, medyo nainis ako, Ma'am Kim, kasi dumating yung bata, puro na siya, may scar na siya sa head, malapit sa face. So ako, nung nakita ko yung batang yun, tapos ang kanyang abuser ay parent niya. Tapos medyo malaki na din yung batang ito Mga ilang taon? Siguro 7 or 8, ganun po. Tapos, pero ngayon hindi ko na alam kung ano yung age niya ngayon. Nung dumating siya, tinanong ko yung sarili ko. Syempre, pag nasa amin na siya, ibig sabihin, malayo na siya sa kanyang abuser. Right. Diba? Pero, paano siya makaka-move on if every day natitingin siya sa mirror, makikita niya pa rin yung scars made by abuser niya. Diba? Parang ang hirap mag-move on ng ganun. And ang nangyari din sa bata, meron din po kasi kaming school inside the orphanage. So, doon din nag-school yung batang ito. Parang naiwan sa kanya yung ginagawa sa kanya ng parent niya. Pag nagkamali siya sa school, sinasaktan niya yung sarili niya. So,
Ma'am Kim, hindi ibig sabihin na yung bata, nakuha mo na from abuser niya, naka-move on na siya agad. It's really a long process. Kaya, ayun, nakakalungkot, no? Parang habang nandyan din yung scar, nandyan pa rin yung memory. Nasa inyo pa rin tong batang to? Yes po. Anong tatanong ko? So nagkaroon siya ng violent tendencies? Just towards himself or towards other kids din? Yung huli ko pong napakinggan na story niya, kasi coming from sa teacher niya po, ganun yung ginagawa niya pag nagkakamali. Pero matagal na din yun, siguro 3 years na din yung nakaraan. Ngayon naman, syempre, nasa isang rin lang kami, center, di ba? Nakikita ko naman yung bata na siya, friendly siya, ganun po. Ayun. So, siguro somehow, na-lesson na yung, alam niya na hindi niya deserve na masaktan. Hindi niya, nakakalungkot. Kasi di ba ang parent dapat bibigyan mo ng mga lessons, ng values ang mga bata. Pero ang iniwan mo sa batang ito, na parang deserving siya na mabugbog. Na kahit na wala ng abuser niya, ginagawa pa rin niya sa sarili niya kapag nagkamali siya. So, ibig sabihin, pag nagkamali itong batang to, mahihit siya, ganun. Baka nga kahit hindi pa nagkamali eh. Baka yung mga magulang, meron talagang As in, yung kwento ng teacher, nagtitrace lang yung bata. Hindi perfect yung bata. Hindi perfect yung pagtitrace ng bata, buburahin niya, tapos hihit niya yung sarili niya. Ganun. Ganun? Parang ano niya sa, wow. So, nakakalungkot talaga. Oo. Tsaka feeling ko nakaka-trigger din yun sa ibang mga kasama niya. Kasi I'm sure hindi lang naman siya yung ganun yung case. Opo. Marami opo. bang case sa inyo yung Opo, tipo? marami. Kasi ma'am, ang aming bata, almost 100 na ganun. Wow! Almost 100 na. Ayun. Ang dami. So, I mean, different cases din po sila. hindi maganda. I mean, happy na at least nasa inyo sila, yung 100 kids na yun, well taken care of. Opo. But hindi happy na... Opo, kasi siya, parang reflection siya ng society natin, di ba? Dapat nga walang dapat nga magsara. Alam mo, di ba, in an ideal world, wala dapat. Totoo po. Wala naman tayo sa gera na tipong Oo, opo. namatay yung mga magulang na Totoo di ba? po. Pero bakit ang daming ganyan? Nanginginig ako, sorry guys. Pero yun din, may mga cases din po talaga kami ng orphan na both mother and father wala. Tapos hindi Ayan, tinake over ng mga kamag-anak? Ayun ang nilalakad ng mga social worker. Hanapin yung relatives, kung gusto niyo ba ng alagaan to, ganyan po. So meaning, kunyari, yung mga magulang nila na aksidente, may ganun kayo? Ano? May ganun po. Both ng parents niya, parang matanda na kasi yung parents. So, ayun nawala na po sila. So, kami po yung nag-take care nung batang ito. Right. Ngayon naman, wino-work out na meron pala siyang kapatid sa ibang family. So, wino-work out na mag-reunite, ganun. Parang, feeling ko parang chismosa ako na. Hindi. Chinichika yung Hindi mo naman, huwag natin pangalanan itong mga batang to, ha? Pero at least malaman ng mga katsaan natin na iba-iba yung, we're very grateful that you're sharing these stories. Ting-tokti talaga. May mga tea naman talaga kahit sa sa trabaho Sabagay, mo. sabagay. Oo. Pero, yung mga tea na to, nakakatulong to sa mga tao. Kasi parang na-realize mo, dalawa yan, ma-realize nila na parang kailangan kong umaksyon. Totoo. Somehow like to do something to help these kids. But at the same time, mas nare-realize nila na kahit pa paano din pala, life is not so bad for them. Diba, when you realize na parang may mga, kung baka kahit anong galit nyo sa mga magulang nyo, hindi naman kayo na ganun, diba? Opo. Some people have it much harder. So, they can have a different perspective in life. So anyway, going back. Going back sa orphan po, di ba nawala na yung kanyang both parent po niya. Tapos tinatry na i-reunite siya sa iba niyang relatives, sa step siblings, ganyan. Surprisingly, matagal na din kasi yung bata sa amin, surprisingly, hindi niya raw gustong ma-reunite. Ay! Ganun. Ganun yung narinig ko. Pwede Chika pala talaga. Pwede pala yun na tumatanggi yung bata dun sa mag-reunite? Pa lang, wino-work out pa lang din. Siyempre, na din, teens na din kasi yung bata. Pero kasi, Ma'am Kim, ang sinasabi kasi nung aming social worker, yung pag-a-adopt,
last option dapat po yan. As much as possible, kung meron siyang relatives, why not ipakilala sa relatives? May mga ilan kasi na kunwari yung parent, 'di ba, yung mother nalagay na sa orphanage yung bata. Hindi alam ng relative na may anak pala tong ano nila. Wait, Dumin. Parang tinago nung nanay Yes, na nabuntis tinago. siya. Yes po. Tapos pinaampon na lang niya. Opo, ganun po. Tapos O kaya parang tinakasan, ganyan. May mga ganun, tumakas yung mother, tapos ang makikita na lang ng social worker relatives, tapos magugulat na lang yung relatives, may anak yung kamag-anak namin, ganun. and willing silang kunin yung bata. Merong ibang willing, merong hindi, kasi syempre, ang mahirap din magpalaki ng bata, di ba, ma'am? That's true. You need financial support, kailangan mo supportahan, and everything, ganun. One of the things you've also shared, and it's a very sensitive topic, there are also some cases na sa inyo na nabenta or na traffic. Paano nakarating sa inyo? Same with yung mga ibang cases na sila, marirescue, ganon. Tapos ang idadalhin ulit sa LGUs, DSWD, si DSWD, LGU din ang maghanap ng kanilang magiging shelter po. So ano yun? Binenta sila ng mga magulang nila? Merong may mga cases na sa Facebook ipopost, ganyan. Or may mga ganun, di ba, ma'am? Kasi nga, ang iniisip ng mga mag-a-adapt, mas mahal at mas matagal kapag doon ka sa legal process. Pero kapag doon ka Under the table. Under the table, yun, mas less yung gastos, mas mabilis lang, ganyan. Parang verbal agreement lang, ganyan. Ganun. As in, parang nagbebenta ka ng bag sa Facebook? Ano to? Nasa Facebook? Opo, siguro FB magmi-meet Marketplace? sila, ganyan, magmi-meet, tapos yun pala may mga police na marirescue yung bata, ganyan. So literally, may mga parents na nagbebenta ng anak sa Totoo po, Facebook. 'di ba? Unimaginable yung mga nagagawa ng mga parent, 'di ba? Hindi ko kaya. Pero meron din bang mga example na, naisip ko lang, siguro, very pelikula na yung atake. Kunyari may mga bata na traffic, pero hindi rin alam ng mga magulang nila, na wala lang, yung parang missing children. Parang kunyari, naglalaro lang, di ba, may mga nakidnap na bata, tapos ibibenta pa Pero na, medyo hindi pa ako nakapakinig ng ganyan. ganyan. Alright. Ayun. Ano yung parang, meron din ba pumupunta sa inyo na may mga kaya yung bata? Kaya yung mga Kasi bata. iniisip ko lang, ano yung social demographics ng mga batang nasa sa inyo? Kumbaga, galing silang sa ang klaseng mga demographics ng family. Are they normally parang medyo nasa lower income bracket? Most. Most, okay. Tapos meron din naman, yun nga, kunwari kung nasa middle class man, sila naman yung mga parang gusto lang itago yung pagkabuntis, pagkakaroon ng mga anak, ganyan. Okay. I get it. I see. And then, once na nasa, we can talk about na siguro, pag, kunyari nasa loob na, di ba, you have 100 kids dun sa bahay ninyo. What happens? Kung ako yung bata, na turnover ako, let's say I'm 7 years old, na turnover ako sa inyo, ano yung unang proseso? Walk me through the process of being part of the orphanage of Vision Help. Yes. Okay. Yung aming pong orphanage din po kasi ay since almost 100 na rin yung aming inaalagaan. Inside po, Ilang taon sila? nasa newborn babies, ayun, hanggat kunwari hindi na-adapt or hindi na-reunite sa family, alagaan pa rin. Kahit pa rin ano na, namin. basta kahit mga 19, 20 na? Yes po, meron kami. Pero hindi na minors yun eh. Oo nga, pero na sila, mag-undergo na sila sa ibang parang program, ganun. Pwedeng parang independent living program, may mga ganun pa po. I see. Ganun. Pero supported pa rin ng Vision talaga? Help. Siyempre, wala po silang walang tatanggap sa kanila. Hindi mo naman pwedeng, 18 ka na, labas ka na. Anong alam nung bata, umiikot lang yung mundo niya sa orphanage. Ganun. Wait, so paano sila magkatrabaho? So, supportahan po ni Vision Help pag-aaralin, pag nakatapos na ng pag-aaral, ganun. May times din po kami na pwede silang mag-render ng 2 years muna sa
orphanage para din at least magkaroon sila ng idea na ganito pala pag isa ka ng empleyado, ganyan, meron ka ng sahod, ganyan, 'di ba? At least paglabas nila sa outside world, parang equipped na sila. Right. Alright, so you accept newborns until mga teens. Until 12 yung ina-accept. Ah. Pero hanggang kunwari 12 na siya, tapos 13 na siya, tapos walang nagki-claim sa kanya or hindi siya na-reunite, hindi siya na-adapt, ano pa rin namin po. Nasa inyo pa din. Nasa amin pa Pero din pag pumunta ng 13 years old sa inyo, hindi hindi na po. kasi ibang facility na yon. Ganun po. Okay. Alright, so may isang 7-year-old na turnover ng DSWD for whatever reason. Ano yung magiging proseso ng pagpasok niya doon? Okay. So, ang nag-welcome po kasi nun or yung nag-aayos ng mga paper, of course, yung social worker. So, from social worker, pupunta siya sa house na kung saan siya dapat. Kasi, Ma'am Kim, dun sa aming orphanage, meron kaming 7 houses. Yung 7 houses na yun, siya ay ginugroup yung mga bata sa ages nila and sa gender po nila. So ako po ay nasa House of Hope. Ang aming pong inaalagaan doon, yung mga newborn babies to 5 years old. So kunwari may dumating na 3 years old or newborn baby, diretso kay House of Hope. So ang aming House of Faith naman, House of Faith and House of Joy, yun naman po yung mga boys namin and yung House of Mercy. Yan, meron kaming House of Mercy, yun yung mga younger kids, parang 6 years old to 8, ganun. Naka-arrange po sila by age po. So kung saan sila, kung ano yung gender and age nila, doon po sila ilalagay na house. Tapos i-endorse sa kanila ng social worker. Pwedeng ito yung cases niya or ito yung mga gamit na nakuha sa kanya, ganyan. Ganun po. And then, pag nasa loob na sila ng bahay, how do they adjust? Kasi kung mga bata, mga 3, siguro mas madali mag-adjust. Opo. Pero pag mga tipong 8, 9 ka na, ano yun, parang biglang papasok na lang sila sa school within, or... Actually, Ma'am Kim, yun din yung isa sa mga heartbreaking, yung mapupunta ka sa orphanage na meron ka ng story outside. Alam mo na meron kang nanay, meron kang tatay. Tapos bigla ka mapupunta doon. Yun. So mas mahirap talaga yung mag-adjust. Bale, ang ginagawa po, bago pa man dumating yung bata, i-contact na ni social worker yung house parent kung saan siya pupunta para ayusin yung space niya, bibigyan siya ng bed, kung saan pwedeng ilagay yung kanyang mga clothes, ganyan-ganyan. Tapos, syempre, si house parent, din siya, pwede siyang i-orient, i-tour, ganyan, para makapag-adjust. Ang nakakatuwa, kasi kahit na yung mga bata namin, sila ay inabandona, na-abuse, meron silang parang ang turing ay magkakapatid. So wini-welcome ng mga bata din yung kapwa nila na mapapasok sa orphanage, ganyan. So iko-continue lang kung ano din yung, kunwari nag-aaral nga yung bata sa labas, iko-continue syempre kung anong grade niya na, pwede siyang mag-aral din po sa loob, ganyan. Then sa loob so yung isang buong yung Village orphanage po. nyo, village nyo, Village type malaki siya. siya. Opo, malaki po siya. 'Di ba? Aside from the 7 houses, meron po kaming isang malaking kitchen na doon lahat po naggagaling yung supply namin, from breakfast, lunch, and dinner doon po. Tapos meron din po kaming farm, some of our vegetables coming from that farm. Meron din po mga animals doon like cow and ducks, ganyan. Wow! Bakit ako nag-enjoy sa farm? Yung sa Fazenda, check out nyo po yung Fazenda de Esperanza. May farm, di sila may mga horse. Pero wow! Hindi ko, feeling ko dapat bumisita ako sa mga farm kasi medyo may atake akong ganyan. Pero like for example, di ba malaki siya? Ilang Yes. hektarya kayo? Hindi ko rin natanong. Pero malaki talaga. Malaki talaga. Kasi yun, aside from houses and farm, may school sa loob. So yung school within the compound. Nasa loob po. Okay. Paano sila kumakain? Like per house? Or- Yes, per house po. Ganun. okay. Tapos yun, ang tawag sa mga caregiver nila, dun sa mga malalaki na bata, house parent. So talagang parang parent yung atake ng caregiver doon. So, Pero siya yung, babae lang.
Kung babae po yung yung mga inaalagaan, babae po dapat yung nag-aalaga sa kanilang caregiver. Pag lalaki po yung inaalagaan, lalaki po dapat yung nag-aalaga sa kanila. And they also, when they wake up, like walk me through, when they wake, so di ka nakapasok na sila. O sige, grade 9 ka na, grade 3 ka na, i-enroll ka na dun sa school, sa loob. Alright. On a random August Tuesday, what time do they wake up? Okay. Kunwari po, sa House of Faith, ayan, mga nag-i-school na yung mga Yes. bata. Kasi yung sa mga bata namin, di pa sila Ay, nag-aaral. totoo naman. So, sa mga nag-i-school, gigising sila, maaga po sila magising, ganyan. Maaga sila magising, mga siguro 6, ganon. So, meron silang mga chores. Tapos, meron silang magagamit inside the house, meron silang mga lalagyanan ng food, ganyan-ganyan. So, may nakatoka na kukunin niya yung kaldero, pupunta siya sa kitchen, kukuha siya ng breakfast. Oh. So, yung iba naman, may chores na pwedeng maglagay ng plato sa lamesa. Tapos, yung caregiver, magtitimpla na siya ng gatas, ganyan. Tapos, dadali na, di ba, kumuha na ng food sa kitchen, dadali na sa house nila, i-distribute na, tapos sabay-sabay silang kakain, magpipray, ganun. So, parang, house setup talaga Parang siya. PBB. Yeah. Di ba parang bahay ni Kuya? Tsaka Oo. may task and sila, chores sila, ganyan. Tapos pagkatapos kumain, may mga naka-assign na maglilinis ng dishes, ganyan, ng floor, ng table, ganyan po. Tapos yung iba naman, maliligo na, magpe-prepare na for school. So, ang school nila ay start ng 7:30 hanggang 3. Ayun. Okay. Totoong like DepEd accredited school to. Opo. Totoo Siya siyang parang, school. opo. Ang setup kasi homeschooling. Homeschool. Pero for them kasi hindi naman kayang i-homeschool ng caregiver yung madaming bata. Ay, in one house nasa parang 15 kids sila, ganyan. So hindi naman niya kayang tuturuan yun, tapos iba-iba meron ding mga age range, 'di ba? Iba-iba sila ng ages, ganun. So ang setup, gumawa si Vision Help ng talagang school. Tapos, ang magtuturo sa kanila ay talagang teacher. Pero yung nila, yung kanilang material ay coming from a homeschool Program, parang yes. homeschool program, ayan. Yan po. Hindi pa po tapos ang buhay ng isang bata sa isang araw sa loob ng Vision Help. Pagpapatuloy natin, sila ba ay may mga extracurricular activities, 'di ba? Sila ba ay may mga therapy? Very important yan. Meron din ba kayong ginagawa ng mga programs, kunyari mga gagawa ng mga arts and crafts tapos binibenta for fundraising, mga ganyan mga bagay. We'll find that out sa pagbabalik po ng Think Talk Tea. Hindi pa tayo natatapos sa ating alugbati portion. So, shout out from Sultan Mastura, Maguindanao del Norte, BARMM, Sofia Clara Tucan. From Brunei, Mel Jane Kabisay, from Cavite, Giselle Cruzado, from Bagbagin, Caloocan, Sandy Rizaldo, and Johanna Chavez from Bolton Bridge, Davao City. Now, kung gusto niyo po ng special greeting para sa amin, you can check out on the comments. Meron po diyang $sign. You can send your super thanks. And pwede po kayong mag-send ng inyong super thanks, mag-donate sa amin kung gusto nyo mag-share ng inyong blessings through sending some super thanks for us. And once again, kung hindi pa namin kayo nabata, you can also check out our previous videos and upcoming videos. Baka dun po namin kayo nabate. We just want to say sa mga katsa po namin dyan sa iba't ibang bahagi ng mundo, maraming salamat po for making Think Talk Tea a part of your home and your lives. Lalo na po yung malalayo sa mga pamilya, sana po tuwing nakikinig po kayo ng episodes namin, nababawasan po kahit papaano ang inyong homesickness. And we hope to see you here every upload at ingat po kayo palagi. Pagpatuloy natin ang conversation sa buhay sa loob ng bahay. Ampunan. Ang swerte ng mga bata ninyo kasi meron na silang libreng education din inside. I don't know how it works with other orphanages. Well, for example, I've been to Hospicio de San Jose. I've been to a couple. Actually, I celebrated one of my birthdays 2 years ago in an orphanage in Quezon City. Malapit lang yun where I grew up. And I guess similar to you, mga madre yon. Okay. Similar to you, may yung mga cases nga like yun nga abandoned and ang hirap kasi when
hindi ko kayang trabaho nyo, for sure. It's either magagalit lang ako sa mundo, or lagi lang ako umiiyak. Alam mo, hindi po, it's just too much emotions for me as a Cancerian. Alam mo yun, sobrang maaano talaga ako. But, at least with you, meron na silang school sa loob. Yes So, po. nakaka-graduate sila hanggang senior high? Sa loob po hanggang grade 6. Hanggang grade 6. Tapos pag grade 7 na po, sa labas na po sila. Pero, hatid sundo. Hatid like, sundo pa rin. Kasi sa Morong po yung sa Morong kayo, Apo. di ba? Like, So, yung malapit lang na school. na school, mga national high school, mga ganun ganyan. Okay. So, they go to the high school there. Mhm. Same, iisa lang. Opo, isa lang. Isang school lang pinupunta nila, hatid sundo. And then pagbalik, ano nang gagawin ng mga bata sa loob? Hapon na. Opo. So, yung mga, kunwari, yung inside, both inside and outside student naman po, pagkatapos po nilang mag-school, either gagawa sila ng assignment nila or gagawin nila po yung chores nila. So, pag nagawa na nila, pwede na po silang mag-play outside. Oh. And by 6, ganun ulit yung routine, kukuha sa kitchen ng food, dadalhin sa bahay, ipe-prepare, sabay-sabay kakain. Paano yung baon nung mga nag-aaral sa labas? Sa labas, yun, ang galing nung kitchen staff namin kasi aside from cooking sa 100 kids at yung mga empleyado, kami din po pinaglulutos kasama dun sa food na yun. Merong separate pang food na niluluto para sa mga magbabaon na bata sa labas. Tapos meron pa silang snack, ganun. Kompleto po yung gamit nila. Meron silang bag, meron silang mga baonan, mga lunchbox, meron silang umbrella, ganyan. Bagong black shoes, ganyan, uniform, ayun po. And paano pala yung Kasi syempre pag mga grade 8, ganyan. Syempre may mga projects sa school, may mga Opo. gastos yan, kailangan magbayad ng ganito. Yung kumbaga yung mga miscellaneous expenses. Opo. How are they given funds for that, yung mga bata? So, every child po kasi namin ay hinahanapan talaga ng magiging sponsor po. Ayun. Kaya ganun na lang din yung natatanggap nilang material things and yung pag-aalaga na meron sa kanila. Kasi ano man yung nabibigay ni sponsor, talagang dederecho sa kanila. Specific to the child. Yes po. So, alam ni sponsor. Tapos, kami din po, nag-update kami sa sponsor para bang transparent. O, yung nabigay mong kunwari may nagpadala siya ng gamit, ganyan. Ito na yung napadala mong gamit, ganun. So, para siyang good governance. Ano man ang binibigay ng sponsor, makukuha ng bata. And pag bumisita po kayo doon, talaga makikita nyo rin talaga sa facility na may quality talaga, may kalidad talaga. Kumbaga hindi nakukurakot. True. Thankfully. At least man lang sa isang bahagi ng mundo natin ay talagang good governance ang natin. At least, di ba? Opo. I'm sure wala kayong mga flood control dyan. Tapos yun din ma'am, ang nakakatuwa kasi aside from naalagaan yung mga bata, kami ding mga empleyado naalagaan. Yes. Okay, sige, Kasi- let's go to that. Yung sweldo nyo, Okay. hindi to kumbaga honorarium or something. Totoo siyang empleyado. Totoo siyang empleyadong sahod. Galing din sa mga, aside from may sponsor na nagbibigay sa mga bata, meron din po kami mga nakukuhang donations. So from that, nabibigyan both of ng children and yung mga empleyado. At nakakatuwa, Ma'am Kim, kasi talagang kami, kompleto. Tsaka makatao talaga yung namin, yung Vision Health. Kasi kung meron mang salary increase na sinabi yung government, magpapasalary increase din sila. Kompleto din po kami sa benefits and meron din kami nung HMO. yes, yun. That's nice. That's nice. So, kumbaga, yung mga, yung mga SSS nyo, covered yun. Yes Kasi totoo po. kayong regular employee with employment certificate. Totoo. So, kung gusto mong kumuha ng visa, mag-ibang bansa, meron kang employment certificate. Apo, Tama apo. ba ako? That's nice. Now, yung mga bata ba nyo sa loob, bukod sa play, di ba? Lalo na sa edad ng hinahandle mo, yung mga bagets Newborn talaga, oo. to 5 years old po kami. Hanggang matanda, do they also undergo regular therapy? Okay. Yung ang ginagawa po kasi yung
when you're talking about po sa mga naka-experience ng trauma, ganyan po, ang atake po ni Vision Help, more on yung mga house parent or yung caregiver, yung i-educate nila. Nag-undergo kami ng seminars how to handle kids na na-traumatize. Aside from that, meron kaming mga programs and activities na hopefully makatulong sa mga bata na mag-heal. So meron kaming parang mga retreat, Bible camp, ganyan, and may mga activities kami for them. Merong praise and worship, ganun. And also, binibigyan din namin sila ng pwede nilang pagkaabalahan. Meron silang sports doon. Meron silang mga, kung gusto nilang tumugtog, meron kaming mga instrument. And meron din po kaming mga volunteer na pwedeng sa kanila, mag-coach, ganyan, sumama sa kung ano man gusto nilang gawin, sports or mag-play ng mga musical instrument, ganyan po. Aside from that, meron po kaming isang volunteer doon na nag-aral po siya about sa play therapy. So yung play therapy, tina-target niya yung mga nakaranas ng mga devastating experiences, yung mga may trauma, ganun po. By means of playing daw, hindi kasi ako nag-undergo nun eh. So by means of, meron kami dong isang room na puno ng laruan na base sa pinag-aralan ng volunteer namin. Tapos siya din yung nag-a-assist sa mga bata na mag-play. So by means of playing daw, may makikita mo kung ano yung trauma niya, ganun. Or ano pa yung pwedeng gawin, ganyan. So sa amin naman po, para po yun sa mga medyo older kids pa, mga siguro 6 pataas. Tas sa amin naman po, syempre newborn to 5 years old. Ako po kasi ang most ng aking inaalagaan or ang assign ko po kids ko ay 3 years old to 5. Ngayon, naturuan din ako kung paano gumawa nung sensory play naman. So sensory play, different siya sa play therapy. Yung sensory play naman, more on playing with your hands, ganun. Maganda raw siya for development ng brain and also para mapakalma yung mga bata. Kasi meron din kami mga aggressive na bata eh. Pero kung titignan mo... Na bata? Yung sa bahay mo? Apo. 4 years old, 5 years old. Paano aggressive to? Nananakit ng kapwa niya bata. So hindi kasi dapat, parang hindi lang dapat hayaan sila na bigyan ng toys, bayaan silang maglaro. Hindi kasi ganun yung dapat na gawin or advice na gawin. Kailangan namin mag-create ng activities para sa kanila, ganun, maglaro sila harmoniously. So nakakatuwa yung sensory play. Actually, sabi nung Canadian na volunteer namin, hindi raw komplikado ang mga bata. Mababaw lang ang mga bata. Simple lang sila. Bigyan mo lang sila ng tubig at dishwashing liquid or bath soap. Maglalaro na yan, masaya na yan. At totoo nga, mas sila, kapag nakikipag-play ka with them, mas nagkakaroon ng harmony. Ganon. At nakikita ko rin yung mga aggressive na kids, kumakalma sila. Naglalaro lang sila ng water, gumaganyan. Alam mo, feeling ko, yan ang medyo kulang ngayon sa mga bata. Laro. Kasi, laro. Laro in communication, playing. Yung parang, yung mga gadgets. So, syempre, isa na yon. Yung mga, syempre sa inyo siguro yung mga bata, wala namang gadgets. Wala po. Oo. Pero meron silang may movie time sila. Okay, 1 hour okay. lang ganun. Per day. Hindi per day. Tuesday, Thursday, and Saturday po. Okay, Movie okay. time. Yung sa inyo. Opo, sa amin. Yung mga older kids. Meron din ganun. Ganun Okay, din okay. po. Movie time siya. Movie time, oo. Pero yung mga bata nyo, syempre, wala silang gadgets, di ba? Yes po, wala Pero yung, silang syempre, yung mga bata sa labas na sa bahay, ganyan. Yung generation nyo ngayon, yung mga alpha, syempre, sobrang gadgets-based na sila. Totoo po. And then, yung iba namang mga parents, hindi mo naman sila masisisi. I mean, no judgment. Pero, they want yung enrichment ng mga development ng mga bagets nila. So, sila sa aral ng aral. Kung nag-aral ng kung ano mang instrument, nag-aral ng sports, nag-aral ng math, whatever, di ba? Pero technically, nawala rin, naubos din. Di ba sila maglalaro?
Alam mo, parang nasa na yung oras na maglaro lang sila. Opo. Kasi play is and socializing with other kids is a very Opo. good form of therapy, of course, for you guys, and also development. Tama ba ako? Mhm. And ano din po, ang sinabi din nung aming volunteer that time, na mahalaga na kaming mga caregiver, we should play together. Makikipaglaro kami sa kanila. Doon din mabubuo yung ano nila, mga vocabulary, and mas, Ah. 'di ba kunwari po naglalaro ng water, ganun. I will get some water, gaganon. Para pwede kang gayahin ng bata, ganon. So, ako din kailangan mong mag-talk, ganyan. This is a fish. Wee! Gaganon ka. Kasi hindi sila nakakanood ng mga Peppa Pig eh, no? Wala silang... Meron din naman po. Pero madami yung hours na nagpe-play outside kasi. Unlike Yes, sa yes. sa screen time, ganyan. So nakakanood sila ng mga Coco Lemon, ganon? Opo, meron din naman. May time para doon, pero more on ano po, play outside talaga. Right. And syempre, ano din, good for their bone din, nakakapag-exercise din sila, naarawan sila. Madaming benefit din yung Definitely. paglalaro outside po. Yes. How about, since natakal mo na sila, what are the common behavioral issues na nakikita nyo sa mga bata, depende sa age, na pumasok sa inyong facility, regardless kung na-abuse sila or hindi? Mm-mm. Yung kasi medyo matanda na, kunwari 8 years old, pataas na mga bata, mas naka-witness na sila ng harshness ng world sa labas. So, ang nakakatakot, kung ano yung na-witness nila, pwede nilang dalhin sa loob. So, from that, kung ano yung nakita nila sa labas, pwede lang gawin sa kapwa nila. Oo, yes. Tapos, yung pinaggawaan nila, kunwari, nanuntok, eto namang nasuntok, pwede niyang gawin din sa iba. So, para siyang magdadala siya ng hindi magandang ugali sa loob na pwedeng mag-spread, ganun. And how do you address that? Ganun pa rin. Kung ano yung natutunan namin din sa mga seminar namin, walang sawang pang-unawa at sasabi na mali ito, tama, dapat ganito yung gawin mo. More on loving and understanding them and praying for them na sana mag-heal sila. Kasi syempre, nagagawa nila yun dahil nasaktan sila. Yun yung alam nila eh. Diba? That's why it's really hard. And buti you also have your, parang they go to church, right? Opo. So it's another form of healing somehow Yes for po. them. the Tsaka community. syempre, buong Monday to Friday, inside lang sila ng orphanage. So, madami din po silang mga bagay na hindi nakikita sa labas. That's good, ganun. that's good, that's So, good. pag lumalabas po sila sa going to church, salamuha sila sa ibang mga tao, nakikita rin nila yung somehow yung outside world. Ayun, Nakalabas na na-evict pa-outside world. So the question is, do they also, bukod dun sa Sunday na mag-church sila, do they also get to parang go to malls? May mga din po, syempre, as much as possible, makakalabas sila. Kasi hindi naman sila prison eh. So, ang ginagawa, magko-conduct or meeting or kung sino mang gustong magpagawa ng activity sa kanila outside, pwede namang i-suggest sa management, tapos ipapaalam sa social worker. Everything naman dapat mag-undergo sa kay social worker at sa mga bosses, ganun po. Yes. Kayo, kamusta yung buhay nyo sa loob? Na dahil syempre doon kayo nakatira. How is your life? Ako, at first nga po, hindi ko din talaga ma-imagine na may gantong lugar. Tapos, every time na maririnig mong umiiyak, ganun, kumikirot din yung puso mo. Kasi, hindi sila deserving for this. Napakabata pa nila, di ba po? But then, nung tumagal na, naisip ko na, kaya ka nga din nandito, para mag-show up sa kanila, ibigay kung ano yung kailangan nila ngayon, ganyan. Kasi syempre kung ano din po yung meron kami, for example, yung mga lessons, yun lang din yung marireceive nila kasi kami lang din yung available eh. So, ang sinasabi ko nga sa sarili ko, kailangan kong maging
better version of myself para yun din yung parang mag-reflect ba sa kanila. Ganun po. So ano din siya, somehow it makes me a better person. Ayun, na kailangan wag ko itong gawin kasi may mga nanonood na bata, ganyan. Yes, oo. Pero kapag gabi, maisip mo din sila na syempre mahihiwalay ka na naman sa kanila kasi mag-out ka na. Ang sweet po ng mga bata sa bahay ampunan kasi mag-aano sila, magkikiss, maghahag, good night, ganyan. Hindi ka lang ikikis ihag mag-aano pa kayo, fist bump, align. Hindi na matapos yung good night nila. Ganun, nakakatawa. Ganun. You guys, you and the other workers there, do you live inside a dorm? Apo, meron po kaming staff house. Okay, staff na house. tinatawag. Alright. Opo. And then, everything is provided there? Or do you have to, Yes po. parang kayo, sagot nyo pa rin yung mga shampoo nyo, mga ganyan? Ay, opo. Siyempre yung mga needs namin, kung kunwari, shampoo yun. Kami na po bahala doon. Pero when it comes sa sa water and sa food, sila po ang bahala doon. Meron kayo dun sa staff house, may mga TV rin kayo, computer doon? Wala kami TV. Pero may lang? cellphone ka naman? Opo. Okay, Pwede kaya napapanood mo naman yung po. Ting Talk Tea? Yes. Okay, kumbaga parang for personal, walang kaso. Pero yung facility lang, hindi lang nagpo-provide na ng ganon. Oo. Siyempre kung gusto mong mag-add ng kunwari aircon, pwede kang magpalagay pero pera mo. Ganon. Kung gusto mong, kunwari, ayaw mo ng food doon, pwede kang bumili ng food mo, meron naman dong lutuan, ganyan. Meron din po kaming ref doon, kung meron kang snack na gustong ilagay doon, pwede po. Hindi natin nasagot kanina yung meron ba kayong ginagawa para parang fund? Kunyari, mga bata nagpe-painting, tas ibebenta for fundraising, may mga ganun din kayo? Parang entrepreneurship or... Meron po, pero around the village lang. Hindi yung parang ipopost sa Facebook, bilhin yung ganun. Around the village lang, parang activity lang ng mga bata sa houses nila. Yes. Ganyan. Kunwari, sa bahay, gusto nila ng aquarium, ganyan. Mag-fundraising tayo. Yung mga bata magpupulot ng mga bottled water, ganyan. O kaya gagawa sila ng drawing. Ibebenta nila sa ibang houses, sa mga house parent. Kaya mag-iipon sila for aquarium. Yung ganun lang po. Pero hindi sila binibigyan ng pera, itong mga batang to? Like Hindi allowance? po, Hindi po pwede. Kasi provided na din naman lahat eh. Ganun. Po. Hindi. Yung nag-undergo ng ibang program, kunwari 18 years old na, ganyan, and above, meron na silang talagang chores sa village, meron na silang responsibility sa village, and tinuturuan na rin sila na maghawak ng pera. So, sila na yung mag-handle ng kanilang budget for shampoos, ganyan, for toiletries, ganyan. Hindi nila literal na hahawakan. So, meron silang social worker na maghahawak nun para sa kanila, iba-budget, ganun po. So, din siya, Ma'am Kring, talagang effort ng buong village. Hindi lang yung mga house parent or caregiver ang nandoon, nag-show up para sa mga bata. Meron din kaming mga social worker po na talagang very hands-on din po. Minsan, from DSWD? Or ibang from internal na social worker? Nasa inside po. Okay. Oh. Tapos yun po, kunwari, meron nga po kaming mga bata na may nagda-diagnose sila na may GDD, Globally Developmental Delay. Yes, kasi meron tayong episode niyan with Teacher K about Yes po. GDD, ADHD, autism spectrum. po. I can imagine kung bakit din some of them will have GDD because of the trauma they probably encountered Opo. when they were very young. And maybe yun nga po, yung some of the kids' parent ay drug, So baka effect. Oo, gets. po, ganun. Kung nung buntis pa lang, tumitira. Yes, Okay, that makes sense. Ganun Marami po. bang ganung case? Sa ngayon, parang meron kaming 3. Ayan. Tapos yun po, ang mahirap, syempre, kailangan ihatid mo talaga yung bata sa center, sa labas. So, ang nangyayari, si house parent or si caregiver, kailangan niya makipag-communicate kay social worker kasi minsan salitan na sila yung maghahatid, ganun. So, hindi lang talaga siya effort ng caregiver, pero siya, community or village effort siya talaga.
Meron din ba kayong, bago tayo mag-break, meron din ba kayong bata na kailangan umattend ng mga hearing kaso, mga ganyan? Or Meron po. against who? Anong paano to? Sinong kaso? Ano yung para saan yung kaso nila? Minsan siya against their abuser. Wow. Do they have to Tapos, attend court hearing? meron po, pero hindi ko alam kung paano yung, hindi pa ako nakakarating sa ganun eh. Hindi rin ako hindi pa ako nakaka-witness or hindi ko rin pa naririnig. Pero may mga pagkakataon na kailangan ayusin yung bata, parang aalis si ganto kasi pupunta sila sa hearing, ganun. Pero hindi ko alam kung pumapasok ba yun yung bata sa loob or ano yung process nila. Right. Okay. When we return, eto na, I'm sure our mga katsa are asking, okay, so paano na pag kunyari tapos na yung tenure nung bata? Tenure ba tawag doon? Basta yung kunyari 24 years old na siya or I don't know, diba? And also, paano pag kunyari biglang may gustong mag-ampon na? Ganyan. Kayo ba yung lalapitan or dapat ba DSWD? And paano yung mga batang umaalis? How do you and the other children handle that emotionally? Sa pagbabalik po yan ng Think Talk Team. Maraming salamat din po sa mga patuloy na sumusubaybay ng Think Talk Tea. And we're really, it's an honor for us, especially sa mga malalayong lugar, na batiin po kayo at maging bahagi ng inyong araw. And wag po kayo mag-atubili. Don't be shy. Leave your name on the comments below, your full name and your location. We try to greet as much as we can, including my ninang, Glessy de la Peña from Quezon City. Hi, Ninang Glessy. From Rizal, Naplen family. Mrs. Mamita Takayan Takay family from Davao City. Fritz Anonuevo and Kevin Sardenya from Pasig City. Hello po. And my vixens, my friends from my childhood. Shout out the Navaliches girls. Kimi Abenir, Crystal Masongsong, Sofia de Terala, and Dr. Nina Bartolome Dominguez. Marami pong salamat sa pag-nood at pagsuporta ng Think Talk Tea. And check out our previous videos and future videos. Baka dun po namin kayo nabate. Nakasubscribe ka na ba sa Think Talk Tea YouTube channel? Napansin po kasi namin na marami sa aming viewers ay hindi pa namin subscribers. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, we would super appreciate it if you can subscribe to our channel. At syempre, i-turn on nyo na lahat ng notifications para updated kayo sa aming mga uploads. So paano naman pag kunyari gaya nung na-click fanger natin kanina, paano pag may mag-aampun na dun sa bata? Parang paano sila i-ready or... Oo, ano ba yun? May pupunta sa facility nyo tapos i-check yung mga bata? Actually, hindi po yun. Kasi yun din yung nakikita natin sa diba? Oo, Soap opera. oo. Hindi po ganun yung nangyayari. Kasi kapag mag-aampon po yung couple, hindi po sila directly pupunta sa amin. So, either sa DSWD or sa iba pang agency, ganyan po. Ang mangyayari po, pag yung isang bata, kunwari ma-adapt na siya, bago siya ma-adopt, magkakaroon ng process muna. Si social worker, sasabihin niya, inform niya si caregiver, ganyan. Para syempre, para si caregiver naman, ire-ready niya yung bata. Meron ka ng magiging parent. Tapos, hindi po siya kukunin agad. Ang maganda sa process nila, or feeling ko ito naman talaga yung process, magbe-build muna dapat ng relationship between the adoptive parents at yung bata. So, kailangan niyang mag-visit. Parang, okay, gusto mong makuha yung bata. Kailangan mo munang makisalamuha, mag-build ng relationship sa kanya. Kailangan mong mag-visit muna sa kanya ng mga ilang beses. Kailangan komportable na yung bata sa iyo. So, hindi siya traumatic na bigla mo lang kukunin yung bata magwawala. Ganon. So, kailangan mag-build ng relationship. Tapos, meron kaming one time doon, ma'am, yung bata naman tuwang-tuwa na, meron na siyang parent. Tapos every time na dumarating, nagvi-visit yung kanyang adoptive parent na joyful siya, ganyan. Tapos, para mas ma-familiar siya dun sa kanyang magiging parent, nagprint kami ng mukha nung magiging parent niya. Dinikit namin dun sa malapit sa bed niya. Tapos nakikita niya na, ito na yung mama ko, yung papa ko, ganun po. Ganun. So, in that way, mas parang smooth yung transition ng bata.
I think we're gonna have another episode about the adoption process, which is hindi naman sa inyo yun di ba? No po, hindi po. Sa inyo yun. So, hindi natin madidiscuss yun, unfortunately, guys. But abangan nyo po, sometime soon, we're gonna have that. So, ano yun? Like, for example, kunyari ako yung parent, binibisita ba muna nila yung facility, tapos namimili sila ng bata? Hindi po ganun ang adoption process. Oh, yan. Ayan. Clarify natin. Kasi kala siguro ng mga tao pupunta tapos mga, Parang ano pet to? shop. Oo, Hindi po naman- ganun. Ay, ang cute nito! Tsaka Hindi po parang ganun. Hindi rin maganda yung ganun psychology. Opo Di ba? Parang, naman. paano to, yun? ganun. Paano sila na kumbaga napipick? Sa ano po, yun nga, kasi iba't iba sila ng cases, di ba po? And kapag nagawa na ni social worker yung lahat ng makakaya niya na, kunwari ang batang ito ay wala na talagang parent, tapos walang kumukuha sa kanya na relative, ganyan. Yun nga, huling choice na ay for adoption na siya, ganun. Right, Pero right. meron pa rin mga i-fix na paper. After that, pag label na itong bata na for adoption na siya. So, sorry for cutting you off. So, ibig sabihin, hindi lahat ng bata sa inyo is for adoption? Yes po. Hindi po. I see. Kasi Okay, nga po, okay. lahat, yun din ma'am, to clarify lang din, hindi lahat din ng mga bata sa bahay ampunan ay napunta doon kasi yung kanilang parents ay nag-fail to do their responsibilities. Kasi meron din talaga ma'am na okay naman yung parent. Kunwari, yung mother at father, okay yung mother. Kaso itong si father naging abuser. Ganyan. So, si mother, hindi niya na kayang supportahan financially yung anak niya. Pwedeng temporary sa bahay ampunan muna. At kapag financially stable na si mother, pwede niya nang kunin Got agad. it. Okay, got it. Ganun. Got it. So, Alright. talagang iba-iba sila ng cases po. Hindi lahat ng bata pwede mong, uy, ang cute nito, pipiliin ka tayo. Oo. Hindi siya for adoption po. Right. So, pag ready na for adoption yung bata, Yun, pag ready na for adoption, kasi meron silang tinatawag na matching. Yon. So, kung hindi ka match sa preference yung kasi, pag mag-a-adapt ka, pwede kang magbigay ng preference mo. meaning, For example, ang gusto kong i-adapt, girl, 2 years old. Pwede rin daw correct me if I'm wrong. If I'm wrong, pwede din daw pong mamili ng skin tone. Ganun. Oh, wow. Gusto ko ng fair skin, yung ganun. para kamukha nila. Oo. Pwede rin yun. Ayun, That makes yun. sense. So, from that, maghahanap na sila ng facility na magmamatch doon sa preference nitong adoptive parents. So, kung ikaw, 4 years old ka and you're a boy, hindi ka pasok. Ang sad lang, Ma'am Kring, habang, kunwari, labeled ka na as, pwede ka nang ma-adopt, pero hindi ka nakukuha sa matching. Habang tumatanda ka, naliles yung Yeah. chance mo na ma-adopt. Ayun. mhm, But then, hanggat na ang bata ay nasa vision help, so supportahan sila. Right. Ayan. And then, pag may mga na-adapt na, di ba? Paano siya last day nyo sa vision? Ganito, ma'am. Habang, di ba, nagvi-visit na yung family, din po, aside from nire-ready namin yung bata, ibig sabihin, we keep on telling na magkakaroon ka na ng parents, ganyan, mapupunta ka na sa ibang lugar, ganyan, rinire-ready rin namin yung kasama nila kasi may iwan. So, sinasabi namin, kunwari, si Junjun, siya ay aalis na siya, ganyan, magkakaroon na siya ng mommies at daddies niya, maging mabait kayo sa kanya, ganon. Tapos turned out, ma'am, di ba, siguro, isang buwan na ganun, magvi-visit yung family, tapos parang i-orient or sasabihan namin yung bata na ma-adopt and yung mga kasama niya na okay, alis na si ganyan. Tapos nung nandyan na yung kukunin na yung bata, tapos magpipirmahan na, di ba, ganyan. Tapos may caregiver kasi dapat na mag-show up doon, tapos sasabihin niya yung about kay Junjun. Si Junjun po, favorite niya po ang vegetables, ganyan po, may allergy po siya sa ganun. So, i-orient mo yung mag-a-adapt. Tapos pag kukunin na yung bata, turned out, yung caregiver pala yung hindi ready. So, iyak talaga kami. Ayun. Tapos ma'am, medyo nakakabaliw. After mag-bye-bye ka sa bata na na-adapt o kaya na-reunite, dapat in a snap, tanggalin mo yung luha mo,
Kasi duty ka pa, may babalikan ka pang bata doon. So kailangan you need to pick up yourself and maging professional pa rin. May aalagaan ka pa dong naiwan ng mga bata, ganun, after mong magbabay. Na minsan, yun yung hindi namin napaprocess. Ako, yun yung hindi ko napaprocess. Siguro 2 months ago, meron kaming bata na na-reunite. Na-reunite with the family? Yes, with the family. Oh, Yung that's parang nice. ganun nga po, ang abuser ay father, ganun. So, okay na si mother, kaya niya nang alagaan muli yung mga bata, ganyan. Ang nangyari, ganun din. Yun din po, nagpa-party kami, parang farewell party. Nagpa-farewell party po kami bago umalis yung mga bata. Picture, ganyan. Tapos, okay na, nagawa na namin farewell party, nasabihan na namin yung mga kasama nila, okay. Tapos, nasabihan na din namin yung mga bata na alis na kayo, ganyan. Tapos, sa daming nangyayari, that time kasi ma'am, lumilipat din kami ng house. So, ang daming nangyayari, nagjo-duty ka na bilang caregiver, naglilipat ka pa ng gamit, ganyan. Tapos may aalis pa, ganyan. Umalis yung mga bata. Hindi ako naiyak. Siguro dahil busy, ganyan. Marami sila. Oo, magkapatid. Okay. So, umalis sila, ganyan. Tapos, yun, habang nagpe-prepare nito for the interview po, chinecheck ko po yung website namin, ganyan. Meron kaming magazine. Nakita ko yung picture ng 2 batang umalis. And doon na ako naiyak na, ay, wala na sila. Oo, wala na talaga sila. Doon lang nag-process sa akin na wala na sila. Kasi inaalagaan ko din po kasi yung mga batang yun. Tapos, madalas kasi nag-walk kami sa labas ng house. Tapos, para meron kami activity, pumupunta kami sa farm. Tapos, ayun, para sila yung clock ko. O parang ako yung mother goose, ganyan. Every time na pumupunta kami sa different places, kumari farm, sa playground, nagka-count ako. Tapos, maisip ko na lang, kulang kayo. Tapos, ay, na-reunite na pala. Ay, na-adapt na pala. Yung iba kong kasama minsan, nasasabihan nila, nako-call nila ng ibang pangalan yung bata. Kasi akala nila, nandun pa yung bata. Ay, hindi po, wala na po. Na-adapt na po, ganun. So, minsan, hindi napaprocess ng caregiver yung mga nangyari. So, sobrang dami din ginagawa. And yung heartbreaking, Ma'am Kim, even though ginagalingan namin sa trabaho, all out kami. Mamahalin mo yung bata, pagsisilbahan mo yung bata, kung ano yung pangangailangan niya, bibigay mo, papakainin mo, papaliguan mo, ganyan. Tapos ma-adapt na siya, di ba? Mag-goodbye ka na, heartbreak na naman yun. After that, may bata na naman na darating. So para siyang cycle na keep on happening, na kahit nagalingan mo sa work, hindi siya matatapos. Kasi meron mga irresponsableng tao, meron mga abuser sa labas na gagawin nila yung same story na nangyari sa mga bata. So, yun yung nakakainis. Parang, ayun din yung isa sa drama ko din sa pagiging caregiver. It keep on happening even though ginagalingan mo sa trabaho. Ganun. Pero iniisip ko nga din, lahat naman ng mga effort mo sa bata, hindi yan waste of time or waste of effort. Kasi, iniisip ko na, ikaw yung itinalaga na maging mother nila for that certain period. So, kailangan galingan mo. Ganun. Gusto mo pa bang mag-anak after, do you still want to have your own children? Gusto ko sa future, but then, meron akong list. Pag hindi ko yung na-meet, wag na lang. Yung tao, yung, what do you mean list? I mean, tipong like, own goals mo? Okay. Parang kunwari, okay, if wala akong place sa magiging kong anak. Kasi ma'am, ang gusto ko din kapag nagkaanak ako, meron siyang place talaga to explore. Ayoko yung kunwari nakatira lang kami sa parang cubicle, ganyan. Gusto ko yung maglalaro siya ng putik, ganyan. Magiging siyang Tarzan, ganyan yung gusto ko, ma'am. Yung maging masaya yung childhood niya, ganyan po. Maging siyang active, ganyan. And, ayun din, meron siya talaga makitang mother at father. So,
ngayon, single po kasi ako. So, dapat may kasama din yon. Syempre, dapat financially okay and mentally okay yun. Kung hindi ko ma-checkan yung mga list na yon, wag na lang kasi mapapahamak yung bata. Right. Hindi ko And you've mabibigay seen yung... it eh. You've seen it. Kung hindi mo kaya, di wag na lang. Wag nating ipilit kasi kawawa yung mga bata. Right. Okay na. Coming from caregivers orphanage dyan, guys, kahit hindi naman gawing maging ampon yung bata, kung di nyo rin maalagaan, di ba? Ang hirap din for them. I know that you've also had some, kumbaga, frustrations in doing this job. Kasi syempre, graduate ka ng journalism, ganyan-ganyan. Tapos, ang title mo is a caregiver. And there are some people na parang may mga nasabi. Opo. Ano po, at first din po kasi, nakikita ko din, ang sinasabi nila kapag caregiver ka noon, tagahugas ka lang daw ng puwet, ganyan. Yung mga nagiging OFW, tapos nagke-caregiver, pag sinabing caregiver, naghuhugas ka ng puwet, ganyan. Ganyan yung tingin. So parang siyang, maduming trabaho. So in my experience, dahil doon sa mga naririnig kong ganun, nung bata pa ako, nung bago pa lang ako sa work, I try to hide my work. Ganyan. But then, dumating ako sa punto na kinausap ko yung sarili ko. Tapos nakakita rin kasi ako ng post sa Facebook, yung classmate ko, sabi niya, di mo kailangan mag-explain kung ikaw ay mag-change ng career. And totoo naman, di naman ako artista na mag-change ng career at mag-need to explain sa publiko. Sino ba naman ako? Tapos, ayun, so in-embrace ko yung pagiging caregiver. Kasi kinausap ko yung sarili ko, gusto mo ba yung ginagawa mo? Oo, mahal mo ba yung ginagawa mo? Paninindigan mo ba yung ginagawa mo? Nakikita mo ba yung sarili mo na gagawin to in the long run? Yes. Why not maging all out ka? So, ayun, nagtatry na din ako ng mag-post, sinishare ko yung mga advertisements sa page namin, ganyan po. And, ayun, ang mga na-experience kong discrimination yun. One of my relative, nag-explain ako about my work. So, ganito yung ginagawa ko, ganyan. Ano siya, paasar yung sinabi niya. Ay, katulong pala si Mea, ganun. So, syempre hindi naman natin minamalit yung ating mga kasambahay. Pero alam mo yung tono at yung salita kung ikaw ay minamaliit. Ganun. And ito pa rin, so, yung pagiging caregiver po namin, first time ko na mapagkamalang, hindi mapagkamalang eh. Masisi na, na magnanakaw. Kasi yung baby's house, ma'am, nasa pa yan before. Wala pa kami dun sa Morong. Nandun pa kami sa Antipolo. So, naka-scrub suit kami, di ba? Nilalakad namin yung bata. Nagmo-morning walk kami lagi. Like baby? Baby and yung mga 4 years old, yung toddlers. And may nakikita kami dong ma'am, magandang avocado tree, tas mahitik yung bunga niya. Pag dumadaan kami doon, tinuturo namin yan. So, wow, ang ganda, ganyan. Tapos one time, yung nabawasan yung fruit. Sinigawan kami nung isang, kasi yun, subdivision, so magaganda yung mga, bahay. Sinigawan kami nung isang may-ari ng bahay. Sabi niya, baka kunin nyo na naman yan. Parang ganun yung tingin sa amin since caregiver kami, nakikita lang niya na tinuturo namin yung avocado araw-araw. Hindi po kami kumuha ng avocado. Okay, shoutout nga yan. Oo, sinabihan na, nilabelan na kami na walang hindi ka inas kung kayo ba yung kumuha ng avocado. Tsaka kasama mo mga bata. Yung diba? Ano ba yun, sir? Tapos after siguro mga a week, yun, nakita daw, na chinika nung kasama ko, nakita naman daw yung totoong kumuha ng avocado. Na para bang ninakawan ka ng kotse. Alam mo, hindi po nga sobrang big deal natin dito sa avocado, ha? Oo. Pag hindi mo kinuha yan, babagsak yan, bulok, diba? Ano ba yun? Parang din, porque nakikita nyo lang kami. Kasi nga, Tsaka may farm kayo, ha? Please lang. May farm ang Vision Help. Excuse me. Ayun po. Tapos yun din, isa pang nangyaring
discrimination or meron akong na-receive na disappointment sa hindi ko naman kilalang tao. Nag-open po kasi ako ng account sa bank. Eh di, syempre, chika-chika yung nag-a-assist sa akin. Sabi niya, ano pong work niyo before? Eh, syempre, ano nga po ko? Assistant teacher. Sabi nung nag-a-assist. Wow, assistant teacher ka. Yung ano ko rin po, yung kapatid ko, teacher din. Eh ngayon po, ano na pong work niyo? Sabi ko, caregiver. Sabi niya, ay, ba't naman po ganyan? Na-disappoint siya. Na-disappoint siya. Sa isip ko that time, every time naman na nakaka-receive ako ng ganun, hindi ako rumirebat. Wala akong energy for that. Hindi, inisip ko lang, is it gonna be better if we change your title? I mean, hindi naman nagbago yung trabaho mo, pero pangalanan natin siyang orphanage master. I mean, is it gonna like, di ba? You know what I mean? You're doing the same things, but the title is parang ang big deal sa mga tao. Opo. Kaya yun nga din po, kaya nag-reach out ako kay Miss Andrea. Gusto ko rin ipakita sa mga kapwa ko, caregiver, na dapat maging proud tayo. Ayun nga, naka-scrub suit pa ako. Kasi ano po tayo, lumalaban po tayo ng tama at ng Patas. ng patas. Opo, lumalaban po tayo ng patas. Tapos, legal po yung ating trabaho. Kumikita po tayo ng legal, ganyan. At sa akin, fulfilling po yung ginagawa ko. So, you should be proud sa trabaho natin. Yes. Yun nga yung tatanong ko sa'yo, ano yung mga fulfillment mo sa trabaho na ito? Ano ba? Ayun po, pag nakikita ko na yung, kasi talagang yung mga bata na pumupunta po sa amin, talagang lumalaban sila. Talaga kahit newborn baby, lumalaban sila for their lives. Most ng mga baby na pupunta sa amin, talagang weak sila. Syempre, ikaw ba naman yung ilagay sa eco bag, di ba? Lumalaban sila. So, seeing them na lumalaban, kami, nag-show up kami for them, papaliguan namin sila, ganyan, papakainin, ganyan. Tapos, makikita mo silang lumalaki na malasog, na masayahin, ganyan. Yun, fulfilling po yun. And to hear their stories na may mga bata na nagpe-pray na sana ma-reunite sila or ma-adapt. Tapos nakikita mo nangyayari, na-miss ka din sa buhay nila. Kumbaga their lives itself are their own testimonies, di ba? Totoo po. Pero ano ba yun? May mga case ba na, kunyari, naging maganda na yung buhay ng bata, bumalik yung pamilya sa inyo, kasama na siya, yung parang may mga ganun din ba sa inyo? Parang May ganun po, may nag-visit po. Ayan. Yan, Tapos oo. nakita na, ito na yung, yung bata nyo, malaki na siya, ganun. May, nakakatuwa, may mga talagang grateful na parent na, kunwari, na-reunite sila, and may ganun po na-reunite yung isang bata. Parang siguro 10 months siya nung, or 10 or 11 months siya na-reunite sa kanyang family. Tapos, after 10 or 11 months, you mean? Okay. Tapos yung 11 months na nandun na siya sa kanyang family. Tapos nagpakain yung lola. Tuwang-tuwa, syempre may apo siya ganun. Tapos pumunta dun sa orphanage, nagpakain. Tapos 1-year-old na yung bata. Ang napansin ko, Ma'am Kring, sa batang yun, kapag kinukuha siya ng mga tito niya, ayaw ng bata, gumaganon. Tapos syempre, na-separate kami sa kanya for a month din, 'di ba? Pag kaming mga caregiver, yung kumukuha, lumalapit siya. Na parang, nakikilala mo ba kami? Ganun. Tapos yung din namin, yung isa naming accountant, which is lalaki, hindi naman siya siyempre hands-on, hindi naman siya nag-aalaga. Nung kinukuha niya yung bata, ayaw din. Kasi Parang hindi siya kilala. parang kilala pa rin kami after everything. Nakakatawa. And para sa mga viewers natin na nai-inspire sa inyong storya, paano, for example, ay parang gusto ko mag-celebrate dyan sa inyo for whatever reason. Siguro birthday or parang Thanksgiving party, for whatever reason. Gusto nilang mag-volunteer. Are you open to that? Or they also wanna somewhat work sa Vision Help sa orphanage na yan. Ano yung mga pwede nilang gawin? Okay. Kung gusto nyo pa pong malaman yung mga details pa or how things work sa aming
orphanage or village, pwede nyo po kaming makontak sa www.vhicf.org. Ay, yun po yung website namin. Nandun po yung mga information namin. At meron din po kami, pwede nyo po kaming makontak sa Facebook, sa Instagram, Vision Help Official. Ayan, pwede po kayong pumunta doon. So parang pwede ba silang bumisita lang? Mas maganda po na magsabi po muna kayo. Kasi Ay, of course, of course. ina-ask Of course. Of course. Nakakatawa yung hello na parang sa TikTok, Hindi naman gano'n. Ibig sabihin, kuya, gusto ko lang makita yung mga bata. Pwede ba? Open ba kayo din sa bibisita lang? Or dapat ba Mag-undergo po sa, i-ask pa yung social worker. Ganun. kung pwede. Opo. Kung pwedeng pumunta. Yes. Pwede rin ba silang may mga ganun. Like ako, nag-celebrate ako ng Apo, birthday. may Pwede mga rin ganun yun. pong gumaga. Pwede ba silang maging volunteers? Yes po, nasa website namin is meron po kaming information about Right. pagiging volunteer po doon. Sponsor. Ayan. Yes, sponsor pwede rin po. Yun po, again, pwede nyo kaming makontak sa Facebook, sa Instagram, and pwede pa po kayong makakita ng marami pang details about Vision Help sa aming website po. Love it. Such an inspirational story. And alam mo naman dito, meron tayong manifestation table, and I know that you're a Christian and you wanna paraphrase it in a way na parang ito yung prayers mo. Yes Alright, po. sige. Ano yung mga prayers mo for the future? For ano? Yun. Do you wanna hold or no na? Oh, no, you don't have to. Ako nga hold for you. Sa manifestation table. Ano po, ako po ang prayer ko, una sa lahat, more kind people para sa mga bata natin, para mas safe ang ating, meron tayong mas safe and loving na world. And also, prayer ko din po na nawa lahat ng mga bata sa amin makatapos po ng pag-aaral, makahanap ng maayos na trabaho, at maging mabuting mamamayan ng ating bansa. And also, more blessing pa po sa lahat ng mga manggagawang Pilipino. Keep nyo lang po yung good fight. Lumaban po tayo ng patas. Ayun. Yeah, what an amazing reminder. Lumaban tayo ng patas. And of course, how do you see yourself 5 years from now, Mia? Hopefully, nagawa ko na yung dalawa sa pangarap ko pa, which is maging children's book illustrator and maging preschool teacher. Oh wait, if you become a preschool teacher, you're gonna have to leave your job. Yes. So, Kasi sumasakit na rin po ang likod. gusto yung palitan si Mia sa kanyang trabaho. Get in touch with her. Or kung may mga naghahanap ng preschool teacher. Ay, hindi pa ngayon. Ay, hindi pa. Hindi pa. Pag-ready ka na. Pag-ready ka Opo, na. hindi pa. I love it. Kaya I pa love naman it. magbuhat ngayon. Kasi binubuhat nyo kasi yung mga bata. Opo, No? binubuhat, Oo. oo. Alright. And of course, may nasabi mo na yung mga paano kayo i-contact, di ba? Napag-usapan na natin kayo na. A final message for our mga katsaka. Ay, yun din lang din, Ma'am Kim. Addition lang din, hindi ibig sabihin na parang gusto nyong tumulong sa orphanage, kailangan nyo ng malaking pera, kailangan nyo magdala ng food, ng toys para sa mga bata. Meron kasi kaming mga doon, mga teens, meron din kaming mga 8 to 10 o 8 to 8 and up and up na mga bata na pwede nyo rin pong gawan ng mga activities, kunwari po kayo doon, coffee art workshop, kasi ginagawa po namin yon. Nice. Ayun yung shout out kay Sir Nomer. Kinontak niya kami. He do workshop, coffee art workshop. Pumunta lang siya doon ng kinontak niya yung social worker namin, ganyan. Tapos nagdala siya ng ng mga art materials, ganyan. Yes, And, yes. 'di ba? Nakapag-inspire siya ng mga bata na gumawa ng art, ganyan. At least may nagagawa yung mga bata na activities for that day. And also, meron din po nag-visit sa amin before na member po sila ng MSA, Manila Street Astronomer. So, they're doing free telescope viewing sa street. Yun, pumunta rin po sila doon. So, pina-experience nila sa mga bata ang mag-telescope. So, nakita nila si Moon through telescope. Mga ganong mga Mga pambata activities. sana. Mga pambata na Opo. activities. Oo. And meron din po, di ba may mga teens kami? So, meron pong mga nag-career talk doon. Meron din. Oo, pwede po. So, pwede po natin talagang i-maximize kung ano yung pwede nyong itulong. Pati rin, ma'am, yung gusto nilang gumawa ng parang seminar for the caregivers. Siyempre, kung natutulungan ng caregivers, matutulungan yung mga bata. Right. Maging equipped, maging knowledgeable on how to handle yung mga bata.
Oo, ang dami niyo pong puwedeng parang ano tawag, not maitulong, ma-contribute or maging Opo. part of. Akala kasi nila gagastos kami agad gano'n. Hindi, Hindi akala nga naman. nila baka kailangan ko. Kasi may mga tao naman talaga na hindi talaga mahilig sa bata. But it doesn't mean na, kumbaga, they cannot really play with kids. But it doesn't necessarily mean that you cannot help. Kasi like, pwede kang For sure, magpa-workshop. meron kang skill na pwede mong i-share. Correct, Ganun po. Especially para sa mga younger, mga teens part na skill, ano yan eh, anong tawag ito? Skill, acquisition. So kung anong pwede mo ituro sa kanila na makakatulong sa buhay nila in the future, Opo. they would surely appreciate that. Totoo po. Thank you so much, Maya, for sharing your stories and the stories ng mga bata. And Thank once you din again, po. abangan nyo po soon, I don't know when, but we are gonna have a more detailed episode about adoption naman. Kasi syempre hindi natin napag-usapan ni Mayon, pero kung gusto niyo talagang yung proseso ng pag-adopt, we are gonna be talking about that in the next few weeks or months. And maraming salamat, Maya, for being with us all the way from Rizal. Cheers to Vision Help. And of course, cheers to your future goals of becoming a teacher and book illustrator, children's book illustrator. And kung kayo po ay na-inspire, natuwa, at kung ano man ang naramdaman nyo sa aming conversation, we'd love to hear from you on the comment section. Let us know what you guys think. And yes, please remember, you guys are divinely protected, loved, and guided. So we'll see you guys again next week. Bye!